Dear Miss Kay, ako po si Regine, 36 years old, at gusto ko lang ilabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Naging OFW ako sa loob ng halos 4 na taon. Sa una, punong-puno ng pangarap at lakas ng loob ang pag-alis ko. Ang sabi ko sa sarili ko, konting tiis lang to, kapalit ng magandang kinabukasan para sa pamilya ko, lalo na sa anak namin ni Ricardo. Noong una, maayos naman. Araw-araw akong kumakayod sa ibang bansa. Nagpapadala ng halos lahat ng kinikita ko. Iniisip ko na lang na habang ako'y malayo, unti-unti kaming nag-iipon. Lagi kong pinapayo sa asawa ko, ipunin mo lahat ng pinapadala ko para may puhunan tayo kapag bumalik ako. Lagi naman niyang sinasabi na oo. Kaya naniwala ako. Pero Miss Kay, hindi pala lahat ng oong sinasabi niya ay totoo. Pag-uwi ko nitong nakaraang taon, bitbit ang pagod na katawan at pangarap. Akala ko makikita ko ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko. Pero ang bumungad sa akin ay isang bahay na halos hindi nagbago. Mga gamit na luma pa rin. At isang asawa na halatang nagtatago ng sikreto. Unang gabi ko pa lang, napansin ko ang tensyon sa kilos ni Ricardo. Para bang may gustong sabihin pero hindi naman masabi. Doon ko hinarap ang matagal ko ng kutob. Ricardo, nasaan ang ipon natin? Tanong ko, diretso at walang palikoy-likoy. Napayuko siya noon. Ilang minuto pa bago siya sumagot. Wala na. Naubos eh. Parang nahulog ang mundo sa paanan ko. 4 na taon ng pawis at luha. Isang salitang, naubos, lang pala ang kahantungan. Nalaman ko na lang Miss Kay na nalulong pala siya sa sugal. Kapag nananalo, bumabawi. Kapag natatalo, umaasang babawi ulit. Hanggang sa wala na talagang natira. Hindi man lang naisip na bawat pisong pinapadala ko ay kapalit ng pagkadurog ng katawan ko sa pagtatrabaho abroad. Ang lubos kong kinakagalit, walang nag-abiso sa akin. Ang mga hipag ko, ang nanay niya, ang biyanan ko, lahat sila. Nakinabang, walang nagsabi sa akin ng totoong nangyayari. Doon ko naramdaman ang matinding pagkadismaya. Hindi lang pera ang nawala, pati respeto ko sa kanila, sa asawa ko. Tuwing tumitingin ako sa kanya, parang ibang tao na ang nakikita ko. Nagbalik ako sa dati kong buhay dito sa Pilipinas. Pero hindi na ito kasing gaan tulad ng inaasahan ko. Kailangan ko na namang magsimula ulit. Sinubukan kong intindihin si Ricardo. Pero sa bawat araw na nakakasama ko siya, ay naaalala ko ang pagkadismaya. Nakaaway ko rin ang aking biyanan mula nung umuwi ako dahil sa madalas nilang pakikialam. Pero ang asawa ko parang wala lang. Wala siyang malinaw na plano sa buhay. Ang tanging naririnig ko ay ang mga pangako na wala namang kasunod na gawa. Habang ako'y nagsisimulang maghanap ng pagkakakitaan dito, siya naman ay patuloy sa bisyong sumira sa lahat. Sa gitna ng pagkalito, nabalitaan ko na si Ninong Benjamin, ang ninong namin sa aming kasal, ay naghahanap ng makakasama sa bahay. Isang stay-in na kasambahay. Kaibigan siya ng yumao kong ama. Medyo malayo-layo nga lamang ang bahay niya pero ayos lang. Ang importante ay may pagkakakitaan na naman ako kahit pansamantala lang. Wala na akong ibang masandalan noon kaya nagpresenta ako. Parehas ng patay ang mamagulang ko at nag-iisa din nila akong anak. Sinabi ko sa kanya na kaya kong gawin lahat. Sa una parang ang bigat sa dibdib na amining wala na akong ibang mapupuntahan kundi ito. Pero mas mabuti ng kumita ng marangal kaysa umasa pa sa asawang wala ng direksyon ng buhay. Hindi ko malilimutan ang unang araw ko sa bahay ni Ninong. Malaking bahay niya at tahimik. Halatang kulang sa presensya ng isang pamilya. Ramdam na ramdam ang pagiging mag-isa niya. Pagpasok ko roon, sinalubong niya ako ng nakangiti.
66 years old na si Ninong Benjamin. May edad na, may puti na ang mga buhok, pero magilas pa rin naman ang matanda. Regine, iha. Salamat at pumayag kang tumulong dito. Malaki ang may tutulong mo sa akin. Sabi niya. Napakahirap kasing maghanap ngayon ng taong pwedeng pagkatiwalaan. Sabi pa niya. Wala yon, Ninong. Mas mabuti na rin may ginagawa ako kaysa nakatunganga lang ako sa bahay. Sagot ko. Naglakad-lakad kami sa paligid ng bahay. Pinakita niya ang kwarto, kusina, at ang malaki na opisina sa gilid ng sala kung saan siya madalas nagtatrabaho. Lahat ay maayos, pero halatang walang sigla yung bahay. Parang siya. Ayos sa paningin, pero may kakulangan sa loob. Sa unang linggo ko roon, naging abala ako sa paglilinis, pagluluto, at pagtulong sa kanya sa mga papeles. Oo, pinagkatiwalaan din niya ako sa pag-aasikaso sa mga papeles ng negosyo niya. Tahimik lang siyang tao. Kapag may sinasabi siya, diretso at malinaw. Hindi siya pala istorya. Pero ramdam kong tinitingnan niya ako ng may respeto, hindi bilang utusan, kundi isang taong pinili niyang pagkatiwalaan. Kapag dumarating ang gabi at natatapos na ang lahat, may mga pagkakataong mahuhuli ko siyang nakatitig lang sa lumang larawan ng yumaong asawa niya. Hindi siya nagkukwento, pero nararamdaman kong mabigat pa rin ang daladala niya. Halos isang dekada na rin mula nung pumanaw ang asawa nitong si Tita Jeda. Nagkaroon to ng sakit hanggang sa hindi na nito kinaya. May isa rin naman silang anak na babae, ngunit sa ibang bansa na ito nakatira. Ako naman, sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko sa bahay na iyon. Oo, malayo to sa anak ko at nakakauwi lang ako minsan sa isang buwan. Pero dito ko naramdaman na may saysay ang ginagawa ko. Hindi katulad nung nasa abroad ako. Hindi ko inasahan na darating ang oras na magiging komportable akong kausap si Ninong Ben. Isang gabi, matapos ang hapunan, habang inaayos ko ang mesa, nagsalita siya. Alam mo, Iha, hindi ko akalaing ganito kalaki ang mababago sa bahay simula nung dumating ka dito. Tahimik lang kasi lagi rito. Ngayon ay mukha nang may buhay, mukha nang may sigla. Napatingin ako at ngumiti ng kaunti. Siguro dahil kahit papaano ay may ibang tao na ulit sa paligid. Pero alam nyo, sa abroad, sanay na sanay din ho ako mag-isa. Tumango siya. Doon, naramdaman ko ang pagiging komportable namin sa isa't isa. Isang kakaibang koneksyon. Hindi niya ako tinatanong ng mga mabababaw na bagay. Sa halip, parang nauunawaan niya agad ang pinagdadaanan ko. At habang tumatagal, nahuhuli ko yung sarili kong naghihintay sa mga simpleng papuri niya. Kapag sinasabi niyang, "Salamat Regine ha, napakasarap ng luto mo Iha." Pakiramdam ko, halos lumuwa ang puso ko sa saya. Ibang-iba sa tono ng asawa kong laging puno ng pangako, pero kulang naman sa aksyon. Miss Kay, hindi ko itatanggi sa sarili ko na nagsisimula akong makaramdam ng kakaiba para sa kanya. Alam kong mali dahil ninong namin siya at higit sa lahat kasal ako. Pero paano ko ipapaliwanag na sa piling niya, nararamdaman kong masaya ako. Sa tuwing uuwi ako sa bahay namin isang beses sa isang buwan, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa bigat at pagkadismaya. Si Ricardo parang wala pa ring pagbabago. Ganoon at ganun lang ang routine sa buhay. Kaya mas gusto ko pang nandun ako sa bahay ni Ninong. Dahil kapag nandun ako, may katahimikan. At may pakiramdam na hindi ko nararanasan sa asawa ko. Alam kong unti-unti na itong nagiging mapanganib. Dahil hindi pa man may nangyayari, ramdam kong delikado ang nararamdaman ko. Kapag magkasama kaming dalawa ng matanda sa hapag, nagtatagpo ang mata namin at mabilis naman akong iiwas. Alam ko, nararamdaman niya rin ang tensyon, pero wala ni isa sa amin ang nagsasalita. At doon nagsimula ang tunay na laban. Hindi sa labas,
kundi sa loob ko. Simula nung maging stay-in ako sa kanila, nag-iba yung takbo ng araw-araw kong buhay. Malayo ako sa anak ko. Ngunit kahit papaano ay madadalaw-dalaw ko ito. Pero kahit ganoon, mas naging magaan ang pakiramdam ko kaysa yung manatili ako sa bahay kasamang asawa kong si Ricardo. Na minsan ko na nga lang makasama, away pa ang sasalubong. Hindi katulad sa bahay ng matanda. Walang sigawan, walang paninisi, walang bit-bit na galit. Doon ko unti-unting nararamdaman ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Hindi ako pala kwento. Sanay ako na itago ang bigat ng kalooban ko. Pero may mga pagkakataon na kusang lumalabas ang saloobin ko kapag kasama ko siya. Minsan matapos naming kumain, naupo siya sa may sala at tinawag ako. Regine, iha, halika maupo ka muna. Wala ka bang gustong ikwento? Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Wala naman nung. Alam mo, iha, hindi mo kailangang sarilinin ang lahat. Kung may mabibigat kang iniisip, mas gagaan kung may makikinig. Sagot niya. Hindi ko napigilan ang pagbukas ng damdamin ko. Unti-unti kong naikuwento ang totoo. Nawala nang natirang ipon, na nilustay lahat ni Ricardo sa sugal. At na hanggang ngayon parang wala pa rin siyang balak magbago. Idagdag pa ang hipag at biyanan kong pakialamera. Tahimik lang si Ninong habang nagsasalita ako. Nung matapos ako, malumani niyang sinabi na, Regine, hindi mo kasalanan ang lahat ng iyon. Hindi mo dapat pinapasan mag-isa ang mga problemang ganyan. Ngayon lang may nagsabi sa akin ng mga ganoong bagay. Laging ako ang may obligasyon, ako ang dapat magbigay, ako ang dapat magsipag. Pero sa kanya, para bang may taong nakaunawa at kumampi sa akin. Dahil sa usapang yun, nag-iba ang pakikitungo ko sa kanya. Kapag nakikita ko siyang pagod mula sa pagtatrabaho sa kanyang negosyo, kusa ako nag-aalok ng kape o kahit na anong pagkain. Kapag siya naman ang nakakakita na sobra akong abala, siya ang nauunang kumilos. Habang tumatagal, mas malinaw na sa akin na may nabubuong kakaiba sa pagitan namin. Ngunit tuwing dumadapo ang damdamin na iyon, agad ko itong tinataluban o tinatabunan ng konsensya. Dahil paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na mali. Hindi dapat to mangyari. Dahil kasal pa rin ako at ninong namin siya. Ngunit paano ko pipigilan ang puso ko kung sa kanya ko lang nararamdaman na may halaga ko? Sa bawat tingin niya para bang may sagot sa mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. At isang gabi, maaga akong natapos sa lahat ng gawain. Lumabas ako sa hardin para magpahangin. Doon ko siya nadatnan, nakaupo sa mahabang bangko. Oh, hindi ka pa nagpapahinga, iha? Tanong niya. Kung gusto mo, dito ka na muna. Masarap ang hangin. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik kaming dalawa. Hanggang sa nagsimula siyang magkwento tungkol sa asawa niyang pumanaw. Kung paano nila sinubukang bumuo ng pamilya. Kung gaano kasakit ang pagkawala nito. At kung paano mula noon, parang hindi na niya muling naramdaman ang init ng presensya ng isang babae. Habang nagsasalita siya, ramdam na ramdam ko ang bigat ng lungkot na daladala niya. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Ang matibay na anyo ng isang lalaking sanay mag-isa, pero sa loob pala'y sugatan. Ninong, mahina akong sabi. Ang swerte ho ng asawa ninyo. Naranasan niya kung paano maalagaan ng isang taong kagaya ninyo. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Matagal bago siya sumagot. Alam mo kung minsan iniisip ko rin. Sana may pagkakataon na maiparamdam ko ulit yun sa iba. Nang marinig ko iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Agad akong umiwas ng tingin at nagpaalam na papasok na ako sa kwarto. Pero mula nung gabing yun, hindi na nawala sa isip ko yung sinabi niya. Hanggang sa lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na kasama ko siya, mas lalo akong nahuhulog.
Hindi pa man namin binabanggit, alam ko na may namamagitan na. Kapag sabay kaming kumakain, ramdam ko yung mga titig niya. Kapag magkalapit ang kamay namin sa mesa, mabilis akong umaatras dahil para akong natatakot sa maaaring mangyari. Pero ang lahat ng iyon ay patunay ng damdamin na hindi na maitatanggi. Tuwing uuwi ako para dalawin ang anak ko, mas lalo kong nararamdaman ang pagkakaiba. Sa bahay namin, si Ricardo ay abala pa rin sa walang kabuluhang bagay at ako ay parang wala lang. Walang kumustahan, walang pakialam. Sa pagbabalik ko naman kay Ninong, ramdam ko ang init ng pagtanggap. Para bang dalawang magkaibang mundo ang pinapasukan ko. Doon nagsimulang lumabas ang tanong na hindi ko masagot. Kanino ba talaga ako dapat manatili? Sa asawa kong unti-unti ko nang kinakamuhian o sa taong unti-unti kong minamahal kahit bawal? Isang hapon, pagkatapos kong maglinis ng kusina, nagpasya akong maligo. Sanay ako sa loob ng bahay ni Ninong Benjamin. Pakiramdam ko nga ay parang sarili ko na rin tong tahanan. Kaya nung lumabas ako mula sa banyo, nakabalot lamang ako ng tuwalya. Hindi ko naman akalaing naroon pala siya sa may sala. Inaayos ang ilang gamit na dadalhin daw niya sa negosyo kinabukasan. Nagulat ako. Agad kong hinigpitan ang hawak ko sa tuwalya dahil bigla akong nahiya. Andito ho pala kayo. Pasensya na, hindi ko alam na bumalik kayo. Mabilis kong sambit. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang natigilan siya saglit bago ngumiti. Pasensya ka na rin, Regine. Hindi ko na nasabi. May nakalimutan kasi ako. Nang madali akong pumasok sa kwarto. Pero hindi ko maalis sa isip ko yung itsura niya. Yung pagkakatitig niya sa akin. Araw ng linggo noon, umuwi ako sa bahay. Nadatnan ko si Ricardo na nakikipag-inuman kasamang ilang barkada niya. Cardo, hindi ba dapat iniipon mo ang konting kinikita mo? Paano kung magkasakit ang anak natin? Wala na tayong ipon. Tanong ko na punong-puno ng inis. Regine, tigil-tigilan mo nga ako. Nakaka-stress na nga araw-araw pati ba naman ikaw? Ngayon ka na nga lang uuwi, magtatatalak ka pa. Yun lang ang sagot niya sabay alis. Doon ko naramdaman na parang mag-isa na lang talaga ako sa laban ng pamilya. Dahil bakasyon ng anak ko noon, naisip ko na sa halip na araw-araw ko siyang iwan sa tatay niya na wala namang direksyon ng buhay, mas mabuti na lang siguro kung isasama ko siya pansamantala sa bahay ng matanda. Kahit ilang linggo lang, habang bakasyon pa siya, para naman maramdaman ng bata ang ibang kapaligiran at makita na may tao pa rin may malasakit sa kanya. Kinausap ko si Ninong. Ninong, panimula ako habang inaayos ang mga gamit sa kusina. May hihilingin sana ako. Bakasyon po ng anak ko. Kung papayagan niya sana gusto ko muna sana siyang isama dito kahit ilang linggo lang. Total naman makakatulong din siya sa ilang gawain dito. Sabi ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Regine, Iha, alam mo namang bukas ang bahay ko para sa inyo. Kung yun ang makakagaan sa kalooban mo, ayos lang sa akin. Mas maganda nga yun at nang sumigla-sigla naman ang bahay. Magkaroon ng bata. Hindi ko napigilan ang pagluha ko. Salamat po. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako napasaya dahil dito. Regine, huwag mo nang isipin yun. Masaya ako na kasama mo siya dito. Kahit dito na siya, walang problema. Tuwing naiisip ko na sa susunod na araw ay makakasama ko ng anak ko sa bahay ni Ninong, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang ginhawa. Na para bang iyon ang tahanang matagal ko nang ginahanap. Hindi sa asawa ko, kundi sa isang taong hindi ko akalaing magiging bahagi ng puso ko. Nung dumating yung anak ko sa bahay, ibang sayang nakita ko sa mga mata ng bata. Tuwang-tuwa siya dahil malaki ang bakuran, may mga tanim na hindi niya nakikita sa aming bayan. At may mga silid na bago sa kanya. Para kaming lumipat ng ibang mundo. Malayo sa lahat ng gulo at problema. Si Ninong halatang masaya rin. Kapag umuwi siya mula sa kanyang negosyo, lagi siyang may dalang pasalubong para sa anak ko. Minsan, simpleng candy lang,
mga prutas, pero lagi itong may kasamang ngiti at lambing. Ang swerte mo anak no, bulong ko sa anak ko habang masayang naglalaro kasamang ninong niya. May taong nagmamalasakit sa atin. Sa mga panahong yon, para kaming isang tunay na masayang pamilya. Dumating yung isang gabi, natulog ng anak ko. Ako na may nasa kusina at naghuhugas ng mga plato. Lumapit ang matanda sa akin. Regine? Bulong niya, halos pabulong lang. Nung tingnan ko siya, nakatitig yung mga mata niya sa akin. Hindi yon basta-basta tingin, parang may kakaiba. Iyon ay tingin ng isang lalaking matagal nang nagpipigil ng nararamdaman. Napatigil ako. Ang tibok ng puso ko'y kumabog ng mabilis. Alam kong dapat akong lumayo pero hindi ko naman magawa. Isang hakbang pa at naramdaman ko ang kanyang bisig sa aking balikat. Mainit ang pagkakadaiti ng aming balat. Pero may dalang kapanatagan na matagal ko nang hinahanap. Iha, dagdag niya. Hindi ko hinihingi na palitan mo ang asawa mo. Ang hiling ko lang, bigyan mo ko ng sandaling to. Yung pagkakataon na maramdaman kong may kasama ulit ako. Nung mga sandaling yun, bumigay ang lahat ng depensa ko. Hindi na ako nagpakipot. Lahat ng taon ng pagtitiis, lahat ng sakit na dinulot ni Ricardo, at lahat ng lungkot na inipon ko ay biglang lumabas. At bago pa mamalayan, ay tuluyan ko nang naramdaman ang labi ni Ninong sa akin. Masarap, mabagal, punong-puno ng init at damdamin. Hindi ko siya tinulak, sa halip umikit ako at hinayaan ang sarili kong maramdaman yun. Miss Kay, hindi ko na ko idadetalye ang lahat. Pero alam kong alam ninyo na malinaw na may nangyari sa amin ng gabing yun. Sa isang iglap, bumigay ako sa damdamin at pangungulila. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman kong may lalaking tunay na nagmamalasakit sa akin. At matapos ang lahat, pareho kaming natahimik. Nasa sala kami, magkatabing nakaupo. Regine, mahina niyang wika. Patawarin mo ko, Iha. Ako ang unang nagbigay ng motibo. Pero hindi ako magsisinungaling sa'yo. Importante ka sa akin. Tumingin ako sa kanya. Wala kang dapat pagsisihan, Ninong. Walang may kasalanan sa ginawa natin. Pareho naman natin ginusto eh. Dahil hindi ko rin naman pinigilan ng sarili ko. Kinabukasan nagbago ang lahat. Sa harap ng anak ko, normal pa rin naman kaming dalawa. Para kaming pamilyang kumakain ng almusal. Pero sa ilalim ng mga ngitian namin, may lihim na kami lang ni Ninong ang nakakaalam. Kapag nagtatagpo ang mga mata namin, may kirot ng guilt pero may halo ng pananabik. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong naiintindihan na kahit anong pilit kong itanggi, mahalaga na sa akin ang matanda. At siya, hindi na rin niya tinatago ang nararamdaman niya. Ngayon, Miss Kay, heto ako. May asawa pa rin, pero parang wala na. May anak, pero nahulog ako sa isang lalaking hindi ko dapat mahalin. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, tama ba na bigyan ko ng pagkakataon ang puso kong sumaya? O dapat ba akong bumalik sa walang kulay na buhay ko, alang-alang sa pangalan ng kasal na matagal nang walang saysay? Hindi ko alam ang sagot. Pero ang alam ko lang, simula nung gabing may mangyari sa amin ng matanda, nagbago ang lahat. Naging masaya ako. Naging komportable ako. At ito ho, ang aking secret confession. Ako si Regine, na nakatikim ng pagmamahal na bawal, pero totoo.